Ang pagiging walang karelasyon o love life, hindi kailanman batayan para masabi na hindi masama. Hindi kailanman batayan para masabi na hindi masaya ang isang tao. Nagpapatunay lamang yon na kaya mong maging masaya at matatag nang hindi dumedepende sa iba. Dear Papa Dudut, kailan nga ba natin masasabi na masaya na ang isang tao? Kapag nakatagpo na siya ng taong mamahalin at makakasama niya sa habang buhay, o kapag naramdaman niya sa sarili niya na kahit single siya, masaya naman siya sa buhay niya. Hello Papa Dudut, I'm Hilda, 36 years old from Laguna at nagtatrabaho ngayon sa isang post office. Noon pa man ay loyal subscriber na talaga ako ng iyong YouTube channel. Palagi ako nakikinig sa inyo habang naglilinis ako ng litter box ng mga pusa ko. O kaya ay kapag nag-aayos ako ng mga halaman ko sa may mini garden sa bahay namin, Papa Dudut. Sobrang relaxing kasi kapag nakikinig sa inyo, Papa Dudut. Kahit madalas na naiiyak o nagagalit ako sa kwento na binabasa ninyo. Palagi naman kayong nakapag-iiwan ng aral at inspirasyon sa bawat sulat na binabasa ninyo. Kaya heto ako ngayon at nag-decide na mag-share sa inyo ng aking kwento ng buhay sa Papa Dudut YouTube channel. Medyo boring at workaholic akong tao. Yun ang description sa akin ng ibang mga kakilala at kaibigan ko. Bukod kasi sa trabaho, pag-aalaga ng mga pusa at paghahalaman, ay wala na akong ibang pinagkakaabalahan sa buhay ko. Hindi ako mahilig gumimik o kaya ay mamasyal kasama ng mga kaibigan ko. Mas gusto kong matulog na lamang sa bahay kapag tapos na ang lahat ng mga gawain ko. Sa mga pusa at halaman ko, ako nakafocus. Masaya naman ako sa ganong setup ng buhay ko, Papa Dudut. Masaya akong single kasama ang mga pusa at halaman. Pero meron talagang mga tao na mahilig makialam sa buhay ng iba. Kahit pa nakikita naman nila na masaya at maayos ang buhay ko. Isa na nga doon ang tita ko na ayoko talagang nakikita kapag may family gathering kami. Kasi wala na siyang ibang tinatanong sa akin kung hindi kailan ba ako mag-aasawa at mag-aanak. Naku Hilda, ang babae habang tumatanda mas lumiliit ang chance na magkaroon ng anak. Gusto mo ba talagang mahirapan kang magbuntis at manganak dahil sa edad mo? Wika ni tita. Tita, masaya pa naman ako sa buhay ko ngayon kahit na hindi ko pa nararanasan ang magbuntis. Nakangiti ko namang sagot kahit medyo naiirita na ako. Sa ngayon masaya ka. Pero paano na lamang kapag tumanda ka na? Tanong niya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi naman po nakakabawas ng taon sa buhay ng isang tao ang pagiging single niya. Sabi ko naman. Ang ibig kong sabihin, sino na lamang ang mag-aalaga sa iyo kapag tumanda ka na? Kung hindi ka pa mag-aanak ngayon. 34 years old ka na pero ni boyfriend ay wala ka pa rin hanggang sa ngayon. Tingnan mo ang panganay ko. Sigurado na siyang may mag-aalaga sa kanya kapag tumanda na siya dahil 3 na ang anak niya. Aba hindi yata madali ang tumanda ng walang kasamang anak at asawa sa buhay. Mahirap tumandang dalaga. Hilda, mabuti pa yung maging single mom ka kesa sa maging single ka forever. Suhestyon niya. Tita, masaya pa naman po ako sa buhay ko kahit na wala akong boyfriend. Saka kung magkakaroon man po ako ng anak, hindi ko po ipapasa sa kanila ang responsibilidad na alagaan ako kapag tumanda na. Sige po, papasok na lang po ako sa loob para kumuha ng inumin. Medyo mainit po pala dito sa may garden ninyo. Naiiritang paalam ko. Papa Dudut, isa sa mga dahilan kung bakit hindi ko talaga gusto na pumupunta sa mga family gathering ay dahil sa mga kamag-anak ko na mahilig makialam sa buhay. Palagi na lang kasi akong natatanong kung kailan daw ba ako mag-aasawa o kailan ko raw ba planong magkaroon ng anak.
Yun ang palaging binubungad nila sa akin sa tuwing makikita nila ako. Naiinis ako kasi sa halip na batiin nila ako dahil sa pagkakaroon ng magandang trabaho, pagiging healthy ng katawan ko o iba pang positibong bagay na tungkol sa akin ay palagi na lamang tungkol sa pag-aasawa at pag-aanak ang tinatanong nila sa akin. Hindi ko rin maintindihan ang mindset nila, Papa Dudut, na kesyo wala raw mag-aalaga sa akin kapag tumanda na ako, nang walang asawa at mga anak. Minsan ay gusto kong isagot sa kanila na hindi naman ako mag-aasawa para lamang anakan ako ng lalaki. At mas lalong hindi ako mag-aanak para lamang alagaan nila ako sa pagtanda ko. Pero syempre lahat yon ay kinikimkim ko na lamang dahil alam ko naman na hindi nila ako maiintindihan, Papa Dudut. Kaya lang pati si Mami na kasama ko sa bahay ay nagsisimula na rin mag-usisa tungkol sa estado ng buhay ko. Alam mo anak, naisip ko lang na parang ang tagal na pala mula nang magkaroon ka ng boyfriend. Ano nga ulit ang pangalan niya, Jonel ba? Tanong ni Mami. Jonathan po, natatawa ang pagtatama ko sa sinabi niya. Oo nga, si Jonathan na dati mo ring kaklase nung college. Matanong ko lang anak, hindi ka pa rin ba nakaka-move on sa kanya hanggang sa ngayon? Siya ba ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay wala ka pa rin nagiging boyfriend ulit? Pag-uusisa pa ni Mami. Matagal na po ako naka-move on sa kanya. May asawa at mga anak na nga yung lalaki na yun eh. Kaya hindi na ako umaasa na magkakabalikan pa kami. Saka hindi po siya ang dahilan kung bakit hindi pa ako nagbo-boyfriend. Sadyang wala lang talaga akong nagugustuhan sa mga nanliligaw sa akin. Paliwanag ko. Pero Hilda, 30 plus ka na kaya dapat ay hindi ka na masyadong nagiging pihikan sa mga lalaki. Paalala pa niya. Mami, hindi naman po porket wala na sa mga numero ng kalendaryo ang edad ko. Wala na po akong karapatan na pumili ng lalaking gusto kong makarelasyon. Masaya naman po ako na kasama kayo, ang mga halaman ko pati na ang mga pusa natin. May maayos din naman po akong trabaho sa ngayon at wala akong masamang bisyo. Kaya wala po akong nakikita na ibang dahilan para hindi kayo maging masaya para sa akin. Ang sabi ko naman. Ang sa akin lang, tumatanda ka na kaya dapat ay lumagay ka na rin sa tahimik na buhay at bumuo ng sariling pamilya. Gusto ko rin naman na magkaroon ng mga apo na pwede kong bihisan at ipasyal sa mall. At hindi mangyayari yon kung hindi ka pa kaagad mag-aasawa sa ngayon. Pakikipagtalo pa ni Mami. Lahat naman po ay may tamang panahon. Hindi man ako magkaroon ng asawa at anak sa ngayon, ang mahalaga po, may maayos tayong pamumuhay at pangangatawan na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Sige na po Mami, uhugasan ko lang po sa kusina itong pinagkainan ng mga alaga nating pusa. Napapailing na paalam ko sa kanya. Papa Dudut, hindi lang sa mga family gathering ako na-stress pagdating sa usaping pag-aasawa at pag-aanak. Dahil kahit sa bahay namin ay kinukulit na rin ako ni Mami na mag-asawa na para raw mabigyan ko siya ng mga apo. Matagal nang patay ang daddy ko at solong anak lamang ako kaya ako lang din talaga ang kinukulit niya. Minsan ay dinadaan niya yon sa mga pabirong paraan pero alam ko na seryoso ang kahulugan noon. Yung mga pasimpleng pagkatanong niya kung kailan ba ako magbo-boyfriend ulit, kung kailan ko planong mag-asawa at kung kailan ko siya planong bigyan ng apo. Hindi ko rin sigurado, Papa Dudut, kung parte ba talaga ng pagtanda ng isang tao na nagiging pakialamera sila. Wala silang ibang magawa kung hindi ang punahin ang nakikita nilang kulang o mali sa buhay ng ibang tao. Kahit wala naman akong talagang dapat na punahin. Kaya naman nangako ako sa sarili ko noon na oras na tumanda ako ay hindi ako gagaya kina Mami o sa mga kamag-anak ko na mahilig makialam sa buhay ng ibang tao. Papa Dudut, hindi lang naman ako ang 34 years old noon sa mundo na wala pang boyfriend, asawa o anak. Pero sa tuwing makakasama ko ang ibang kamag-anak namin ay para bang pinaparamdam nila sa akin na ang pagiging single sa ganung edad ay isang malaking kasalanan. Wala silang ibang matanong sa akin kung hindi kailan ba ako mag-aasawa o mag-aanak. Minsan na rin naman akong nagkaroon ng boyfriend noon, Papa Dudut. Jonathan ang pangalan niya at naging karelasyon ko siya
noong nasa second year college ako. Kaya lang ay kinailangan nilang mag-migrate sa ibang bansa ng pamilya niya bago kami makapagtapos ng college. Sinubukan namin ang LDR setup pero hindi rin yun nagtagal hanggang sa pareho na nga kaming bumitaw sa relasyon naming dalawa. Hindi rin naman ako naging man-hater pagkatapos ng naging relasyon namin ni Jonathan. Pero siguro na-discover ko lang na mas masaya at nag-enjoy ako sa buhay single kasama ang mga pusa at halaman. Kaya naman tuwing may family gathering kami ay palagi akong napapaisip kung kailangan ko pa bang pumunta o hindi na. Ang tagal mo nang pinoproblema yan ah. Hanggang ngayon pala ay kinukulit ka pa rin nila na mag-asawa at mag-anak na. Pero alam mo matatapos lang ang issue na yan kapag may pinakilala ka ng boyfriend sa kanila. Suhestyon ng kaibigan kong si Sandy nang ikwento ko sa kanya na naiinis ako kasi may paparating na naman kaming family reunion. Ayoko namang magkaroon ng boyfriend ang dahil lang sa pangungulit ng mga kamag-anak ko pag-iling ko. E di subukan mo na lang muna na magbigay ng atensyon sa ibang bagay bukod sa mga pusa at halaman mo. Try mo kayang sumama sa amin ng jowa ko kapag gumigimik kami kasi baka makakilala ka doon ng boylet mo. O kaya ay subukan mo mag-dating app, suhestyon pa niya. No way, hindi pa ako ganun kadesperadang makahanap ng lalaki, Sandy. Muling pagtanggi ko. Kung ayaw mong makakilala ng mga boylet sa bar o dating app, di yung kakilala mo na lang ang i-date mo, nakangiting wika niya. Sino namang kakilala yung tinutukoy mo? Nagtatakang tanong ko. Sino pa ba? Di yung mga kaopisina nating si Dennis. Matagal na rin nagpapalakad sa akin yun na ireto ko raw siya sa'yo. Baka naman gusto mo nang bigyan ng chance ngayon, girl. Tumataas pa ang kilay na wika ni Sandy. Yung mistisong matangkad na feeling gwapo, naku wag na lang, Sandy. Naiinis na tanggi ko. Mabait naman yon lalo na kapag nakilala mo na. Basta isiset ko na kayo ng date ha. Huwag ka nang tumanggi kasi minsan lang akong mag-request sa'yo at sigurado ako na magugustuhan mo siya kapag mas nakilala mo na siya. Pangungulit pa niya. Papadudot kahit sa trabaho ay may mga nagtatanong din sa akin kung kailan ko raw babalak na mag-asawa. Lalo na kapag may mga meeting kami tapos may part doon na nagkukumustahan kami ng mga buhay-buhay namin. Minsan pa ay tinatanong nila ako kung bakit ang tagal ko nang walang boyfriend o kung ano raw ba ang tipo ko sa lalaki. Sinasagot ko na lamang sila na wala rin talaga akong oras na makipag-date kahit ang totoo. Hindi lang talaga ako interesado sa kahit na ano tungkol sa romantikong bagay. Kaya ang palagi ko lang kinikwento sa kanila ay tungkol sa mga bagong inaalagaan kong halaman o kaya ay mga brand ng cat food na pinapakain ko sa mga alaga kong pusa. Hindi nagtagal, Papadudot, ay pinagbigyan ko na rin ng pangungulit sa akin ng katrabaho kong si Sandy na i-date si Dennis. Pero dahil hindi ako komportable na makasama si Dennis na kaming dalawa lamang ay sinabi ko kay Sandy na papayag lamang ako na i-date si Dennis basta tatlo kami na magkakasama. Kaya lang nang dumating si Dennis ay bigla namang nagpaalam ang kaibigan ko na may bigla ang lakad siya. Oy Sandy, sandali lang. Hindi na ako pinansin ah. Naiinis na iling ko nang hindi na lumingon pa si Sandy. Hayaan mo na siya. Baka emergency lang talaga ang nangyari sa bahay nila. Nakangiti namang sabi pa ni Dennis. If I know, plano nyo naman talaga tong dalawa. Naiinis na bulong ko bago pilit na ngumiti kay Dennis. Ang sabi ko, ang tagal naman ng pagkain na in-order namin ni Sandy. Nagugutom na ako, wika ko. Nagugutom ka na pala. Ako kasi hindi pa masyado. Nakita pa lang kita kanina, nabusog na kagad ako. Pambobola naman ni Dennis na lalo kong kinainis. Pala joke ka pala no. Next time hanap ka naman ng bagong joke ha. Baka mawalan ako ng gana sa sobrang luma ng joke mo. Pilit ang mga ngiti na tugon ko sa kanya. Papadudot, yun ang unang pagkakataon na nakipag-date ulit ako sa isang lalaki na kaming dalawa lamang ang magkasama. Alam ko rin na sinadya talaga ni Sandy na iwan kaming dalawa para makapag-solo kami ni Dennis na sobrang kinainis ko sa totoo lang.
May pagkapresko kasi si Dennis kahit masasabi ko nagwapo rin talaga siya dahil matangkad, maputi at maganda ang kanyang pangangatawan. Pero hindi ko gusto ang paraan kung paano siya magpa-cute sa akin o sa loob ng opisina namin. Minsan kasi feeling niya ay siya na ang pinakagwapong lalaki sa opisina namin. Palagi siyang late na dumarating sa opisina tapos dinadaan lang sa pagpapakyut ang paghingi ng sorry para sa trabaho niya na kami ang sumasalo dahil sa pagiging late niya. Hindi rin ako masyadong nag-enjoy sa first date naming dalawa dahil sobrang corny niyang mag-joke o magbato ng mga hugot line. Pero syempre hindi ko pinakita masyado na nabobore kaagad ako sa unang date namin. Sa ilang oras na magkasama kami noon ay pinilit ko ang sarili ko na ngumiti, papadudot at tumawa kapag nagbabato siya ng joke na college ko pa yata unang narinig, papadudot. Papadudot pagkatapos ng unang date namin ni Dennis ay gusto ko na kaagad siyang baste din. Hindi ko kasi talaga trip ang lalaking kagaya niya. Babae ako at alam ko kapag gusto ko ang isang tao o wala talaga siyang pag-asa sa akin. Sa unang tingin ko pa nga lang noon kay Dennis sa loob ng opisina namin ay alam ko nang hindi siya ang tipo ko ng lalaki. At mas napatunayan ko yon nang makasama ko na nga siya sa isang date. Pero muli ko pa rin pinagbigyan ng request ni Sandy na bigyan ko ng chance na mas makilala ko pa si Dennis, papadudot. Kaya naman pumayag na ako na masundan pa ang date naming dalawa. Sa mga sumunod na date ay sinunod naman ni Dennis ang payo ko na magbaon siya ng bagong joke. Pero hindi ko pa rin talaga gusto kung paano niya yon sabihin o ibato dahil wala talagang kadating-dating o hindi nakakatawa. Pero ganun pa ba na pinayagan ko na rin siyang manligaw sa akin, papadudot, hanggang sa magulat na lamang ako nang bigla siyang sumulpot sa bahay namin sa araw mismo ng family gathering namin. Akala tuloy ni na mami at ng iba pang kamag-anak ko ay mag-boyfriend kami. Kahit na ilang beses kong sinabi sa kanila na kaibigan ko lamang si Dennis. Dennis, salamat dito sa cake at regalo mo sa akin ha. Pero matanong ko lang, naliligaw ka ba dito kay Hilda? Diretsyong pag-uusisa ni mami. Ang totoo po ay 2 buwan na po ako naliligaw kay Hilda, pagmamalaki pa ni Dennis. Ay naman pala Hilda 2 buwan ka nang nililigawan itong si Dennis. Bakit hindi mo pa sagutin? Ang sabi naman ni tita. Yan nga rin po ang tanong ko sa kanya kung kailan niya ako gagawing official na karelasyon. Sabi pa ni Dennis. Alam mo Hilda, wag mo nang pinapatagal yan. Lalo na ngayon na tumatanda ka na. Ang sabi ko naman sa iyo, hindi ba, wag ka nang maging pihikan para hindi ka mapag-iwanan ng panahon. Sige ka, ikaw din. Baka magbago pang isip nitong si Dennis at tumanda kang dalaga. Payo naman ni mami. Dennis, hindi ba nagugutom ka na? Halika na sa kusina. Sige po mami, tita, sasamahan ko lang si Dennis na kumuha ng pagkain niya. Pilit na mga ngiti na paalam ko sa kanila bago ko hinila si Dennis. Papadudot, grabe talaga ang inis ko nang bigla na lamang dumating si Dennis sa bahay namin kahit na hindi ko naman siya ini-invite sa birthday celebration ni mami. Nakilala patuloy siya ng ibang kamag-anak namin na tuwang-tuwa dahil akala nila ay may boyfriend na ako. Kung saan-saan pa siya hinila ni mami para lamang maipakilala sa ibang kamag-anak namin habang si Dennis naman ay feel na feel sa tuwing aakalain ng iba na boyfriend ko na siya. Kaya naman na magkaroon ako ng pagkakataon ay hinila ko siya at sinabihan na umalis na dahil baka nakakaabala na ako sa kanya. Ang sabi niya ay wala siyang ibang lakad ng araw na yon kaya ilang oras pa siyang nagstay sa bahay namin. Hindi ko naman talaga gusto makipag-date kay Dennis, papadudot, o sa kung sino mang ibang lalaki. Sinubukan ko lang noon dahil na rin sa pangungulit ni Sandy at ng ibang kamag-anak ko. Pero habang tumatagal na mas nakikilala ko si Dennis, hindi na rin talaga nag-i-enjoy ako na makasama siya, papadudot. Hanggang sa may isang beses na sinubukan niya akong halikan na dahilan para masampal ko siya. Aray, bakit mo naman ako sinampal? Inis na wika ni Dennis. Kasi ang bastos mo, galit na sagot ko. Hilda, ilang buwan na tayo nagde-date ni maghahawak ng kamay ayaw mo pa.
Pwede ba hindi na tayo mga bata para magpakipot pa ng ganyan? Giit naman niya. Pero hindi rin naman ako desperada para patulang kaagad ang isang lalaki na kagaya mo, ang sabi ko pa. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Na sobrang ganda at sexy mo para maghintay at magtiyaga ako sa'yo? Pues hindi ako patay na patay sa'yo ha para gawin ang mga bagay na yon. Naiinip na ako sa pagpapakipot na ginagawa mo. Ang tanda-tanda mo na pero para ka pa rin teenager na magpa-tweetums dyan. Umarte ka naman na nasa tamang edad ka na. Napapailing na sabi niya. Nasa tamang pag-iisip ako, Dennis. Ikaw lang talaga tong makitid mag-isip kagaya ng ibang mga kamag-anak ko. Hindi rin ako nagpapakipot o mas lalong nagpapatweetam sa'yo. Kung hindi ka na pala makapaghintay sa akin, okay fine. Itigil na natin ang lahat ng ito dahil na-realize ko ngayon na kahit ikaw na lang ang nag-iisang lalaki sa mundo, magpapakatandang dalaga na lamang ako habang buhay. Kaya diyan ka na, manyak, sigaw ko pa sa kanya. Papadudot hindi na ako nagdalawang isip pa na buwaba mula sa kotse ni Dennis pagkatapos ng isang malakas na sampal na ginawa ko sa kanya. Kaagad naman ako nakapara at nakasakay ng taxi at habang nasa loob ako ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na maiyak. Hindi ako naiiyak dahil sa na-heartbroken ako. Nang dahil sa manyakis na si Dennis. Naiiyak ako dahil sa matinding inis na nararamdaman ko noon. Nagsisisi ako na binigyan ko pa siya ng chance na mapalapit sa akin. Kaya ang akala niya tuloy ay sabik na akong magkaroon ng karelasyon. Piling niya ay lalo pang lumaki ang pag-asa niya nang makilala niya ang mami at ibang kamag-anak ko. Na halos ipagtulakan na ako sa kanya. Kaya kesa mas magsisi pa ako sa huli, nag-decide ako noon na tapusin ang pagiging close namin sa isa't isa. Nang makauwi ako ng bahay noon at maabutan kong gising pa si mami, si Dennis kaagad ang tinanong niya sa akin, Papa Dudut. Bakit daw ako nakataksi at bakit hindi raw ako hinatid ni Dennis sa bahay namin? Sinabi rin ni mami na dapat daw ay hindi ko napakawalan pa si Dennis dahil mukha naman daw itong mabait tapos may maayos pa na trabaho kagaya ko. Dapat daw ay pinagplanuhan ko na ang future namin dahil mukhang kami na rin naman daw ang magkakatuluyan na dalawa. Papadudot hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na sumagot doon kay mami na sana'y huwag munang makialam sa personal na buhay ko. At hindi rin niya lubusang kilala si Dennis para masabing pakasalan ko na ito kagad. At dahil medyo naiiyak na ako noon sa inis ay nag-alala si mami at tinanong ang dahilan ng pag-iyak ko. Doon ko na sinabi sa kanya ang pambabastos na ginawa sa akin ni Dennis na kaagad niyang kinagalit. Sinabi niya na hindi na niya ulit hahayaan pang makatungtong sa bahay namin si Dennis. Mabuti na lang at naintindihan kaagad ni mami ang sitwasyon ko, Papa Dudut. Na sobra na akong nasasakal sa pagpupumilit nila sa akin ng ibang kamag-anak namin na makapag-asawa na ako at magkaroon ng anak. Sinabi ko kay mami na masaya naman ako na siya ang kasama ko at hindi pa ako naghahanap ng ibang tao na makakasama sa buhay. Ang sabi naman ni mami ay sosuportahan niya ako sa kung ano ang tunay na makapagpapasaya sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay single pa rin po ako pero may special someone na. Close na rin kami ng special someone ko. Pero ayoko madaliin ang lahat sa aming dalawa kaya patuloy ko munang ine-enjoy ang buhay single ko kasama si mami at ang mga halaman at pusa ko. Salamat po sa pagbabasa ng sulat ko, Papa Dudut. Yours truly, Hilda. Ang kaligayahan ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng sweldo niya, sa ganda o gwapo ng karelasyon niya, sa bilang ng mga anak na meron siya. Masasabi mong masaya ang isang tao kapag may kapayapaan siya sa puso at isipan niya kahit mag-isa lamang siya sa buhay. Maraming salamat kay Hilda sa pagbabahagi ng iyong kwento ngayong araw. Ang pag-ibig ay hindi talaga dapat minamadali yan kahit pa nagkakaedad na tayo. Pwede kasing mas masaktan tayo kapag nagpadalos-dalos sa ating mga desisyon. Mabuti na lamang, Hilda, at palagi mong iniisip muna ang sarili at nararamdaman mo bago ang sasabihin ng ibang tao. Yun kasi talaga ang dapat mong gawin, piliting huwag magpaapekto sa mga sasabihin o isipin ng iba basta alam mo na wala kang maling ginagawa.
Mga kaistorya, wala namang age requirement sa pag-aasawa o pagbuo ng isang pamilya. Kung may nakikita tayong ibang tao na nag-i-enjoy sa mga bagay na para sa atin ay boring, hayaan na lang natin silang gawin ang bagay na yon. Hindi naman kasi tayo pare-pareho ng paraan ng pag-iisip. May mga bagay din na para sa atin ay exciting at boring naman para sa ibang tao. Kaya mas mabuti pa na maging masaya na lamang tayo kapag nakita natin ang ibang tao na masaya sa simple niyang pamumuhay kahit wala pa siyang asawa o mga anak. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.